Good afternoon mga idol. Welcome back sa channel. So for today's video, mag-update lang tayo with regard to progress in terms of skills and also in terms of income. So first off, I'm gonna show you the abilities that I have completely leveled up. So, as of now, ito pa lang. Deliberate and Wood. Ito ang kunat talaga. And napa-level master na natin si Cutting Strike and to follow si Fire Spirit. So, as of now, naka-Shadow Blade lang tayo for grinding para ma-incorporate pa rin natin si Fire Spirit. So, after that, so meron na tayong 8, 'di ba? Yung goal natin for the abilities is makakuha ng 10, 'di ba? So with the 10, definitely hindi. Sorry, hindi pa sure. Baka muna mag-stick muna tayo with the 90 na gamble. 90 lang muna siya. And also hindi pa ako sure about quick heal. But definitely I need near escape. Yan, itong near escape maganda daw to eh. And also reverse time, maganda daw siya. Yun nga lang, kapos tayo sa arena points. Yung arena points ko nga right now ay 18k. So, safe to say na mga 8 to 10k yung na-receive ko each week. I mean, each arena season. So, for example, saan ba yan? Yan. So, season ends in 29. So, 16 tayo every 2 weeks. So, every 2 weeks, meron akong, let's say 9. So, in a month, meron akong 18. Yun. So, yung next skill ko ay probably mga next 2 months pa. Yan. Safe to say na ganon. Ngayon, let's proceed sa income. Punta tayo sa income and this one gets very interesting. I wanna hear your thoughts about this. Okay? I wanna hear your thoughts about this. So bear with me. Punta muna tayo sa next market and I'll be showing you my current USDT balance. Yan. So 246.49 siya, 'di ba? Para doon sa mga hindi nakaabot or hindi nakapanood sa last video ko, so I'll show you my sales. Nakalot tayo ng Sears Vest. So ito funny kasi binibenta ko siya ng mga 400 lang kahapon na unappraised. Pero hindi siya nabibenta. So sabi ko, okay, i-appraise ko na siya. Nung in-appraise ko, yung lumabas, DRD. Ngayon, Linas 6 ko, of course, meron tayong alt, di ba? So, meron pa tayong mga bato-bato dyan, pang-upgrade. Ngayon, plus 6 na may DRD, na benta ko siya, yung settlement amount ko ay 13.13. That's why, naka 246 na tayo today, as of today. And additionally, may nalot pa tayong isang na Aisha Gauntlet. So, bilangin natin yung mga claimables pa. So, 246.49 plus 6.96 and meron pa akong claimable na 4. Ito, 2 boxes ng Vestige at saka isang temporal and isang service na cloak, sorry. So i-add natin 1.91 plus 1.64 and 1.74 and isa pa 1.74. So after tagal kasi after 50 hours or more than 2 days magiging
260 na yung USDT natin. And may nakita na akong ano. So 2 days from now is March 18, which is yung patch, 'di ba? Yun yung patch sa March 18. So may nakita na akong tentative na weapon na napupusuan. And that was a Blackthorn, I think. Blackthorn na plus 12. Yan. Pag hindi yan nabenta, yan sana yung bibilhin ko, 'di ba? Or I can even add or manghiram ako sa kaklan ng let's say 14 na USDT para mabili to. But here is where I need your opinion, 'di ba? Kasi even today 246, 'di ba? Binibenta niya ng sabihin natin 261 minus 246, which is what I currently have 15. Sabihin natin maglabas ako out of pocket ng 16 USDT and meron na tayong plus 12 na Blackthorn regardless of the stat. So i-craft natin siya ngayon, di ba? I wanna give a huge shout out kay Rivemo for pointing this out to me kasi hindi ko talaga tinignan na yung isa pala ay character bound, bound na within account lang, 'di ba? Pag ganito, within account, can be shared within account. And ito yung unbound. So ngayon, sabi ko, okay, I can safely plus 8 that one. Kasi ito, pag binili natin siya, 400 na condensed dark ore ay mga sabihin natin around 800 pesos. And for this one, 10 ganyan, bale dalawang ano siya kung bibilhin natin. Dalawang ganito. Kasi yung isa niyan ay merong 5. So another 860. So sabihin natin 2K, additional 2K pa yung sa gastos. And hindi kasi natatapos yan doon. Napaisip ako, kapag may legend na and plus 8, it would give me something like wait. Hanggang dito lang muna ako. Yan. Hanggang dyan lang muna ako. If ituloy natin yung project na to. Today, as in today. So dito ko hinihingi yung opinion nyo. Is it wise na mag-push ako dito? Yung lahat ng naipon ko, i-push natin dito sa sword na to. Anyway, for example, pangit yung stats na lumabas. E di gagawin ko siyang plus 9. Now, ito pa, isang ano na part. Kasi expensive yung isang ganito. Yung nakikita nyong bato na ganito, pang epic kasi siya. Can be used on 0 to 9 epic weapons. Ngayon, ibang usapan kasi legendary nga, magka-craft tayo, di ba? I would assume na ito na yung bato na dapat gamitin sa kanya. Ito, di ba? And to make one of this stone, ito can be used to plus 0 to 9 legendary weapons. Weapon will not be destroyed even with a failed enhancement. Ngayon, 20 na ganyan yung kailangan. So bilangin natin 20, di ba? Sa consumables, yung isang ang tawag doon, yung isang corrupted weapon enhancement ay 600 diamonds. 600 times 20. That is 12k, di ba? Hindi 12k diamonds. Hindi tayo sure as of now, walang binebenta na yung upgrade stone other than ito. So mapipilitan tayong gumamit ng diamonds. And that is really expensive. Ngayon, pwede tayong may work around dyan. Pwede tayong bumili dito sa item shop sa Next Market. Kunwari, ito. Bilhin natin 5 times 3k, 15k, di ba? Ano yun? 5 times 3k, 15k. So, sabihin natin bumili tayo ng 4. So, pag bumili tayo ng 4 dyan,
that's gonna cost me 5,000 pesos. 'Di ba? Kasi walang binebenta na bato eh. Or push natin yung Great Sword, yung pinakita ko kanina, craft natin to and chill lang muna tayo sa plus 8. 'Di ba? Chill lang muna tayo sa plus 8. Yan na muna. So, yan yung confusing na part para sa akin. Kasi, eto na nga, yung pinaghirapan natin, slowly, nagiging realidad na yung ating pinang-farm. Yung problem natin ngayon is to decide kasi I think naman siguro after this expansion, actually, shoutout pa din kay kay Boss Acidia. Nakausap ko siya sa Discord. Sabi niya, wait for a while kasi merong bagong expansion daw. So, yun yung opinion niya. Kasi wait daw. Kasi, baka merong corruption rift. So, yan ang ko. Yan yung mga both sides na mga opinions na inaabangan ko for now. Pero yun, kayo, anong masasabi nyo or ano yung opinion nyo dito? Ipupush na ba natin si Great Sword or chill lang muna? Actually, since we already have the money or the USDT, marami tayong pwedeng gawin. Pwede rin ako mag-stick to what I currently have and continue farming until tumaba yung pera ko, di ba? Because at the end of the day, pera ko na to di ba? Nasa wallet ko na siya and in mga several clicks, pwede ko na siyang i-cash out sa Coins PH wallet ko. Or pwede kong i-transfer sa KuCoins ko. So, yun. I wanna hear your thoughts about this. And yun lang. Yun lang for this video. Nag-update lang ako and nag-uubos ng oras sa Garbana. Because that's what I usually do on Mondays. Inuubos ko talaga si Garbana. Nag-leave lang ako ng mga 30 minutes dyan. Alright, good morning sa ating lahat. Ay, good afternoon pala. Keep grinding.